Dito kami sa Chowking, kakain ng dinner. Chowking. Noodles lang ang noodles sa halo-halo in order namin. Alam mo may pera mo, pero binigay naman nila yun para lang lumabas ako kasi ayaw kong lumabas talaga. Nigyan kami ng pera para lumabas ako. Hindi wow. Diba? Ito na kami sa Chowking. Yung OFW. Alam mo ka, lalakad tayo kanina. Parang ayaw ko pang kumuha ng silbi. Nagla-live ka eh. Nagla-live. Sabi ng lalaki sa yogang, hala si ate kiti-kiti. Sabi nila sa'yo. Pa? Norte. Si Mambo. Sa Isabela kami. Bicol, Uragon yun eh. Ano sa Bicol po? Ako po'y Bicol din po. Taduan. Sa Sorsogon po ako. Muna po sa lahat, ako po si Kuya Mike, anak. Si Bunso, saka si Ate Leobi. So, lumapit po kami sa inyo, hindi po kami manghingi ng kahit ano. Okay? Hindi po o yung gusto namin linawin. So, purely word of God po ang aming isi-share sa inyo. Kasi naniniwala po tayo ay binahagi sa atin ng binigay sa atin ng salita ng Diyos ng libre para pa lamang may bahagi natin ng libre. Pero yung isi-share namin sa inyo, nasa sa inyo pa rin po kung paniniwalaan nyo. Hindi rin namin po kayo pipilitin. Naniniwala po kami na sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Ate, what's the bag of naniniwala po tayo sa Panginoon na walang pilitan pagdating sa pananampalataya. Okay? Pero nandito kami para i-share lang sa inyo. Okay? So, ganito ate, may family po sa atin, no, nandito. Pa? May family po sa atin, si Ma'am po, gano'n dito. Ayan. So, I believe Bakang parehas. walang family? Ilang taon na po kayo rin? Magsi-senior na nga po eh. Walay, baka single pa eh. Ma'am, ilang taon na po kayo sa Qatar? Ano lang? 5. Ay, si ate po. 3 months pa lang po. Ayun, bago pa ano. Ako po 13 years na po rito, ano. Wow. Ang family ko po nandito. Si Bunso, bago pa lang dito. Ayan, si ate Lodi, 2 years ata. So, but I believe, pare-parehas tayo ng, pag may order kayo, kunin nyo lang po. Ha? Pare-parehas tayo ng rason kung bakit tayo nasa Qatar. Para sa future. Siguro si ate may mga sinusuportahan pa. Okay. Ako rin po, nandito yung aking family, 2 anak, asawa kami dito. So, pare-parehas tayo ng si Bunso nagkakaroon pa lang ng trabaho. So, pare-parehas tayo ng goal para sa future ng pamilya natin, ng ating masecure yung ating sarili. Okay. But, naisip po ba natin at one point ng ating buhay, paano naman kaya kapag natapos na yung buhay ko dito sa lupa? Naisip kaya natin kahit 2 segundo lang na kung saan mapupunta yung kaluluwa ng tao na tinatawag. Si Ma'am, kung sakasakali kung kukunin ng Panginoon, alam ko na alam nyo rin na hiram lamang ang ating buhay. Tayo'y bypasser lang dito. Kung sakaling kukunin ng Panginoon yung buhay na yun, nakatitaya kaya kung saan pupunta yung kaluluwa natin. Si Ma'am po, tanongin ko. Hindi ko alam. Ayan, okay lang ito. Si Ma'am po. Hindi ko rin po alam. Ayan. So, ako po, ganun din po ang sagot ko. Nung wala pong nag-share sa akin. So, yan po ang reason na napalapit kami sa inyo para i-share na posible pala habang nabubuhay tayo, malalaman natin hindi tayo iniwanan ng Panginoon na bahala na kapag nandun na ako. Kasi wala pong bahala na. Sa Biblia, 2 lang ang pupuntahan ng tao. Okay. So, kalimitan po ng nasisira namin, ganyan po ang sagot, hindi ko alam. Diyos lang ang nakakaalam. Totoo naman. Okay? Minsan naman sasabihin, pupunta ako ng langit kasi mabuti akong tao, wala akong inaargabyado. Okay? Minsan sabi, pupunta ako ng langit kasi relihiyoso akong tao. Walang mali. Kasi yun ay sarili nating paniniwala. Pero pag binasihan na natin ang salita ng Diyos, nakikita natin meron palang mali doon sa paniniwala. Okay? So,
pakikita ko ngayon sa inyo ang kalagayan natin bilang isang tao sa harapan ng Diyos, hindi po sa harapan namin, ano, kasi pare-parehas lang tayo, tao. Okay. Nasabi dyan sa James chapter 4 verse 14, whereas you know na, pakita mo kayo ba? What shall be on the morrow. Hindi raw natin alam yung mangyayari sa kinabukasan. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. So doon po ikinumpara ng Biblia yung ating buhay sa isang vapor or singaw. Walang iniwan yan sa nagsasaing tayo. Kapag iniinin, may usok, kumukulo. Pero kapag luto na, wala ka na. So, ganun ang sabi dyan, appeareth for a little time. Ilang taon na po si ma'am kung mamarapatin? Ilang taon na nga po. Higit. Ilang na po? Sa tingin nyo, ilang taon? Ah, Ginamit ang 57. mga cola. 57. Ilang taon na ma'am? Magsisenior na po. Ha? Magsisenior na next Oo. year. So, ikaw ma'am. Ilang taon ka na po? Gulat. Magpo-40 na. Ha? Magpo-40 Oh, na. see? So, ako, 40, bawasan ko ng konti, 41 lang ako. So, hindi natin alam kung aabutin natin yung edad ni ma'am. Okay? Pero, darating, isa lang ang tumpak, isa lang ang tiyak, darating at darating sa buhay ng tao yung kamatayan na tinatawag. Okay? Yan, hindi lang natin alam kailan, saan, paano tayo mamamatay. Diba? Pero isa ang sure, death will come sa bawat isa sa atin. Now, kung mapapaisip mo, bakit ba namamatay or bakit kailangan mamatay ng isang tao? Yun ang tanong eh. Bakit hindi na lang tayo mabuhay habang buhay? Okay? Meron po ba kayong naalalang ginawa ni Eva at Adan nung sila'y nabuhay? Ayun, sabi ko na. Kaya, mostly, yung sinasabi, kumain ng mansanas. Kasi yun Mansanas at saka ano, keras kasi ba yun? yun ang naituro sa Bawal atin. na kumain ng ano. Yun ang naturo sa atin nung bata tayo, kumain ng mansanas. Pero hindi po yun ang sabi po sa Biblia, kinain nila yung ipinagbabawal ng Panginoon. Ito po yan sa Romans 5:12, basahin natin. Wherefore, as by one man sin enter into the world. Sino yun? Si Adan. Okay. And death by sin. Kamatayan daw dahil sa kasalanan. And death passed upon all men. Naipasa raw sa lahat ng men. Pag sinabi po sa Biblia ng men, kasama po ang babae. Hindi lamang po lalaki. Okay. And death passed upon all men, for that all have sinned. Naipasa raw po sa lahat. At dahil doon ay ang lahat ay nangagkasala. Now, lilinawin po natin, ano? Ang naipasa po sa atin, hindi yung kasalanan. Ang naipasa sa atin, yung likas na pagkakasala. Yung sin nature na tinatawag. Kaya likas sa atin yung gumawa ng pagkakamali. Likas sa atin yung magkamali. Kasi may sin nature tayo tinatawag. Ako, pag nagkasala ako sa asawa ko, ang natural na reaction ko para ay sige lang po, kunin mo muna. Kako muna po, para masarap po. Kasi siguro sa sige po, okay lang po eh. Tapos kumain lang po kayo, huwag kayo maiyak. Kakain din kami mamaya. So, naipasa sa atin yung sin nature na tinatawag. Ako, pag nagkasala ko sa asawa ko, ang ginagawa ko para mapagtakpan yung unang pagkakasala ko, magsisinungaling ako. So, hindi ako huli nito, pero dito huli ako, pero hindi ako kulong. Okay? Kasi magaan. Okay? Kain lang kayo, mama. Hindi, kakain din po kami mamaya. Nag-order na po sila misis. So, ang sabi po dyan, and death passed upon all men. Naipasa yung kamatayan. Dahil saan? Sa kasalanan. Okay? And for that all have sinned. Now, pag sinabing for that all have sinned, masasabi po, kain lang kayo, no? Masasabi niyo po ba na yung masasabi niyo po ba na yung all have sinned is kasama ako, kasama kayo? Ayan. So, mahalaga po kasi na makita natin na may problema pala ako para ma-appreciate yung solution na ipinagkakaloob ng Panginoon. Ayan.
palinawin natin pagdating sa kasalanan para makonvince tayo na ako pala ay isang makasalanan kamukha ko. Ayan si Revelation chapter 21 verse 8. But the fearful, ayan, ang matatakutin and unbelieving and abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters. Marahil hindi tayo ito kasi ito po ay mga heinous crime, mga mabibigat na kasalanan, lalo na yung mamamatay tao, okay? Yung mga gumagamit ng black magic, okay? Pero kung susundan po natin ito, and all, basahin mo natin. Ito, and all, All liars shall Ayan. not dare. ito, and all liars. Liars shall Ayan. not. So, putulin ko muna tayo. Sa edad po na 40, no, magpo-40, nakagawa po ba tayo na magsinungaling? Kahit isang beses lang. Opo. Siyempre naman. I believe May hindi lang iwasan isa na na. marami pa. Habang doon, si Ma'am po, sa edad po na magsisenyor na, nakapagsinungaling na po ba tayo? Hindi natin maiwasan yun. Ayun. Gagawa Siguro, natin talaga yun. mas matagal ang buhay ni atin na nauna sa atin, mas marami siyang. Kasi nungalingan. Hindi, biro lang. Now, ang sabi kanina, sa mata ng tao, mayroong magaan at mabigat na kasalanan. Okay? Sabi diyan, murderers. 'Di ba? Sa batas natin, ang ikinukulong natin is yung mamamatay tao. Pero pag nagsinungaling ka, huli ka lang pero hindi ka kulong. Okay? Sa mata ng tao, may magaan at mabigat na kasalanan. Pero sa mata ng Diyos, pantay-pantay ang kasalanan. Walang magaan, walang mabigat. Ang kasalanan is kasalanan. Now, dahil po doon sa sinabi no, hindi tayo mamamatay tao, pero tayo ay nagsinungaling sa mata ng Diyos, pantay lang sila, makukonsider po ba natin na tayo ay isang makasalanan? Si Ma'am po kaya? Ayan, hindi si Ma'am. Kasi si ate yung ate. Sige po. Ayan. Now, Ma'am, no. Ulitin ko lang, sayang ako. Ayan. Sabi po din, ano, abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters. So, marami hindi tayo mga yon kasi mga mabibigat na pagkakasala. Pero yun po sabi niya, and all liars. Okay? Now, sabi niyo nga po, hindi natin maiiwasan na magsinungaling. Ayun, ang sabi ko rin, nasa mata ng Diyos, ang kasalanan is kasalanan. So, dahil tayo ay isang makasalanan, anong sabi ko? And death by sin. So, dahil doon tayo ay mamamatay. Nagsinungaling ka, maraming beses. In 40 years. Namatay ko ba? Hindi. Hindi, di ba? Kasi ang sinasabi ng Biblia rito na death is yung ating second death, yung kaluluwa natin na from the beginning, tinatanong natin saan mapupunta. Okay? Now, ito po ang sagot ng sige lang po. Ito po ang sagot ng Biblia. Ito po ang sagot ng Biblia. Okay. And all liars. Tandaan natin hindi mamamatay tao, pero nagsinungaling, equivalent ng makasalanan. Ang kasalanan, ang kabayaran is kamatayan. Hindi namatay ang physical, mamamatay ang spiritual. Saan po mapupunta? Shall Shall have have their part in the lake which burneth with fire, and brimstone, which is the second death. fire with brimstone. Ito po ay sa dagat-dagatang apoy. Okay? So, ayaw ko bang po sabihin, pero kailangan ko sabihin yung totoo. Bali wala yung paglapit namin kung meron akong itatago sa inyo. Ang sabi po ng Biblia, kapag tayo ay namatay dahil tayo isang makasalanan, tayo po ay mapupunta sa impyerno. Okay? So, hindi ko po kayo ginadjudge. So, yung pagpunta natin doon, yun yung ating kaluluwa. Yung katawan, ililibing yan. Yung kaluluwa na tinatanong natin, ang pupunta ron dahil tayo isang makasalanan. Ayan po, ano? Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Yan na naman, ang kabayaran ng kamatayan is, ng kasalanan is kamatayan, which is yung tinutukoy natin second death. Okay? Pero kung tutuloy natin, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
Pero ang kaloob na regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Saan yun? Sa langit. May pag-asa tayo. Okay? Through Jesus Christ our Lord. Hindi po through our church. Kahit dumani po kayo sa amin, hindi po tayo maliligtas. Kahit gumawa tayo ng mabuti, hindi tayo maliligtas. Kasi ang sabi ng Biblia, through Jesus Christ our Lord only. Now, palinawin natin yung regalo. Ate, regalo ko sa iyo yan. Sa'yo na yan. Okay? Pero lumisin mo muna yung buong food court. Matatawag niyo po bang regalo yun? Hindi na, di ba? Kasi bakit? Meron kang kaparte. Pinaghirapan mo. Okay? Usually, ganun po ang pag-iisip ng tao. Nakakala natin, makakaya natin paghirapan yung kaligtasan natin. Pero ang kaligtasan po ay libre. Okay? Libre. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan nila ni Jesus Christ. Ano bang ginawa niya nung nabuhay siya? Siya ay namatay para sa atin. Diba? Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Okay? Libre pero merong namatay. Si Jesus Christ. No? Ito po ang tanong ko, ma'am. No? For example, buhay na walang hanggan po yan. Ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Libre. Okay? Willing po ba kayong tanggapin yung buhay na walang hanggan na yun na ibinibigay ng Panginoon? Dalawang bagay lang po ang ginagawa natin sa regalo. It's either tanggapin natin, i-accept natin, o i-decline natin. Hindi ko po kayo pipilitin. Ayan. Pero nais ko po ang honest answer ninyo. Willing po ba tayo tanggapin yung buhay na walang hanggan na ibinagkakaloob ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesus Christ lamang? Wala pong plus, walang minus, walang plus good works ko or plus religion ko, hindi po. Kasi nung namatay ang Panginoon, 100% po binayaran niya lahat. Kaya hindi po pwedeng tanggapin na mo 80% tatanggapin ko ang Panginoon yung ginawa niya, and 20% maghihirap ako. Hindi po. Tanong ko ate, willing po kayong si ma'am po. Wala naman sigurong gustong mapunta ng impyerno. Pero mag-iisip ka, parang napakasimple. Yes, yun po ang sabi ng Bible. Pero tandaan po natin, namatay po siya. Pinahirapan po siya para sa atin. Kaya hindi siya simple. Ginawa niya lang simple para tayo ay mapunta. Kasi dati sa Old Testament, di ba, by law, sundin mo yung 10 utos. Nasunod ba natin? Hindi. Kasi kahit masunod mo yung siyam, pag nagkamali ka sa isa, sabi ng Biblia, baliw wala. So, kaya hindi natin kayang pumunta sa langit. Ang ginawa ng Panginoong Ama, ibinaba niya yung kanyang bugtong na anak. Siya ang lumapit sa atin. Okay? So, pumasok tayo sa by grace. Dati by law. Yung by grace is something na hindi natin deserve. Ang deserve natin pumunta ng impyerno. Pero sa biyaya ng Panginoon po, pwede tayong pumunta na namin kung tatanggapin natin yung ginawa niya. Ngayon, hindi ko na para hindi lumamig yung pagkain niya. Mananalangin po tayo in short prayer. Okay? Nakapalo po rito yung mananalangin natin ng pagtanggap natin na ina-accept ko ako isang makasalanan at nagsisisi tayo sa mga kasalanan natin at tatanggapin natin ang Panginoong Hesus lamang, walang plus, na yung ginawa niya is enough to save us. Okay? So, pero sundin nyo po yung bibig kasi kong panalangin. I-guide ko po kayo. Maiksi lamang po. Pero isipin niyo po na ito ay panalangin o pakikipag-usap niyo sa Panginoon directly. Kasi hindi ko po ito kayang gawin para sa inyo. Ito po, ang acceptance po is individual. Okay? Kaya tayo po ipumikit at nanalangin. Diyos namin dakila, inaamin ko po na ako'y isang makasalanan at karapat dapat na mapunta sa impyerno. Jesus, patawarin mo po ang aking mga kasalanan at ang aking mga maling paniniwala. Jesus, pinaniniwalaan ko po at pinananampalatayanan na ikaw ay namatay, inilibing at muling nabuhay upang ako'y iligtas sa aking mga pagkakasala. Jesus, pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap ko po ikaw bilang aking sariling tagapagligtas. Ito ang aking samot na langit
sa pangalan ni Jesus, Pangalan ni Jesus. na aming Panginoon Ang Panginoon. at tagapagligtas. Natapos sa Amen. Yan. Yan po, no? Hindi ko po nakikita ang puso ninyo. Pero kung tayo po yung nanalangin ng taimtim na tinanggap natin siya, ang sinasabi po ng Biblia, hindi ko napahabahin, ang sinasabi po ng Biblia is, binigyan niya po tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? At ang buhay na walang hanggan po na yon, hindi po nawawala. Isang beses lamang siyang namatay, isang beses lamang natin siyang ina-accept. Kapag nagkasala tayo, hindi po it doesn't mean na nawala yung salvation. Kasi araw-araw po magkakasala tayo. Ako po magkakasala bukas. Pero yung kaligtasan, hindi po nakadepende sa performance natin araw-araw. Kasi sasalya at sasalya tayo. Ang salvation natin nakadepende doon sa pagtanggap natin na enough yung ginawa niya para sa atin. Now, para ma-justify lang yung sinabi natin from the beginning, last na lang po, na kahit buhay tayo, malalaman natin na nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Naalala nyo nung pinako ang Panginoon, may dalawang magnanakaw. Diba? So, sa kaliwa at sa kanan. Okay. So, every time na nagsishare ko, sinishare ko to. Sample natin. Kukunin ko na. Mamaya, iinumin ko yan. Okay. Kunyari si Jesus Christ. Kunyari si Jesus Christ. So, ito yung dalawang magnanakaw. Okay? Hindi sila mamamatay tao. Hindi sila sinungaling. Meron malamang sinungaling sila. Okay? Pero sila ay magnanakaw. In short, pantay-pantay. Makasalanan. So, ito po ay kaparehas natin makasalanan. Okay? Ang sabi ng isa, kung matatandaan nyo, kung ikaw ang Kristo, bumaba ka dyan, iligtas mo ang sarili mo, pati na rin kami. Tama po ba? Ito yung sabi, di ba? Kung babalik na rin natin yung presentation, kung hindi ka makakababa dyan, hindi ka si Kristo. Okay? Di ba? So, yung madaling salita, makasalanan siya. Hindi siya nag-repent, hindi siya nagpakumbaba sa Panginoon na tinanggap niya, oh, ako isang makasalanan. Bagkus nilait niya pa si Jesus. Anong sabi ng isa? Hindi ka ba natatakot sa Diyos na makikita natin sa parehas nating kalagayan? Itong tao na ito walang ginawa masama. Tayo karapat dapat lamang kasi pinagbabayaran natin yung nagawa natin. Take note ha. Ito po ay representasyon natin ha. So, unang ginawa nito, tinanggap niya na siya ay isang makasalanan. Sabi niya, tayo karapat dapat we indeed just before we receive the due reward of our deeds. Tinatanggap lang natin yung ating kahatulan. Tapos nagsalita pa siya, kausap niya ang Panginoon. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ko kapag ikay nasa iyong karyalan. Diba? Sumagot ang Panginoon, ngayon lamang ipagsasama kita. So, nung sumagot ang Panginoon, ngayon din ay ipagsasama kita. Buhay pa ba ito o patay na? Buhay pa. Okay. Tumawag siya sa Panginoon. Ganon din po ang tinawag ang ginawa natin. Isinaalang-alang natin yung buhay natin na matter of life and death na kung ano man ang mangyayari sa atin. Okay. So, ganito. Sinasabi rin po sa atin ng Panginoon ngayong gabi, kung tinanggap natin siya, hindi ko pa nakikita ang puso niya. Not Jesus Christ physically, pero yung salita niya. And the Word is God. Na kung sakaling naabutan tayo ng kamatayan, tayo po ay may buhay na walang hanggan. Wala pong purgatorio. Langit at lupa lang. Walang stopover. Okay. Now, kung kayo po ay tumanggap sa Panginoon, panghawakan niyo po, palatayanan niyo, na the moment na mamatay kayo sa langit. Kasi tinanggap niyo yung daan. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. So yun lamang po at maraming salamat po. Picture tayo po sa ano yun sa? Unang-una po. Kain tayo. Ma'am, unang-una po, salamat po sa pagtanggap niyo. Thank you rin. Kasi mostly nire-reject kami kasi akala mo hindi kami ng isa. Ba't mo naman po i-reject is about Sa amin po ay salamat na po. hindi ko may
guys, may nakita kaming pinangalanan kami ng salita ng Diyos. So, nakinig kami habang nag-aantay ng order. Ayun. Kakain na kami. Oh, ayan. Andito na yung order. Naantalang kasi. Gusto ko kain, hindi pala ito. Ay, ba't gaya-gaya ka? At may aming halo-halo. Sarap na ng gutom na sigang mo. Yan. Yung may kanin. Sabi ko sa'yo walang kanin to, di ba? Sabi ko, yun o, may kanin yun o. Diba o, yun o. Ano?